Kagalawan na siya, maganda at mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Samahan niyo po ako dito sa akin pong gagawin na pagpapalit po ng mga bearing sa transmission ng Mio Sporty Scooter. Mga palatandaan nga po, gaspang at ingay pag atin pong piniprewheel yung panlikod na gulong at kalug po dito naman sa pinaka-ehe kung saan po nakapwesto yung ating pinaka-clutch bell. Pagbukas po ng ating panggilid, tanggalin po natin yung pinaka-side cover na yan ng ating transmission po. 6 na Allen screw lamang po ang humahawak niyan. At syempre, wag din po natin kaligtaan na gumamit po ng pansahod kasi nga po tatagas yung lamang transmission oil o gear oil po na nasa loob ng ating transmission. Ayan, at sa bandang ito ay makikita nyo nga po na isa-isa na po. Sini-check ko po yan kung saan po yung mga bearing natin na may tama at yan po ay ating papalitan. At dito nga po inyong pansinin, talaga pong dinig na dinig kung may sabit. May play din siya. At dito sa portion po na to ay ating pong itinaob yung pinaka side cover po ng ating transmission kung saan po nakapwesto ang pinaka-ehe na humahawak po sa ating clutch bell. Itaob lang po natin at pukpukin para matanggal po yung pinaka-bearing sa kabila po niyan. At sa pagpukpok nga po, gumamit po kayo ng kagaya po ng ginamit natin dito. Huwag po kayong direktang papalo po sa ehe at baka hindi nyo na po maipasok yan. Sa bearing naman, dun po sa pinaka-cover ng ating panggilid. At pagtatanggal nyo po yan, sunod nyo pong problemahin ay kung paano po matanggal yung circlip. Naka-circlip po kasi yan, depensa po sa ating bearing. Ayan, tatanggalin lang po natin. Tapos mahuhugot po yung bearing na yan. Kunting paluan lang yan, mga kagalawan. Tiyaga lamang po. Sa portion nga po na to, talagang pahirapan tayo dito kasi nangalawang na yung pinaka-ehe natin. Mamaya lilinisin po natin yan. Sunod naman po nating tatanggalin ito pong pinaka-inner bearing po dito pa rin sa side cover ng ating transmission. At gagamit po tayo ng kandila pantanggal kapag kayo po ay wala din pong inner bearing puller po, mga kagalaw. Luma o itinabing kandila lamang at ehe po na talagang kasyang-kasya po dyan sa butas ng ating pong bearing. Dahan-dahan po yan, yung pinaka-kandila po ay yun po yung papasok sa loob at itutulak po palabas yung ating bearing. Yan, technique din po yan. Magagamit nyo po yan sa oras po ng inyong pangangailangan. Sa side nga po na yan, dalawang bearing po yung ating tinanggal. Yung maliit po dyan na naka-stick bearing po ay hindi na natin pinalitan. Gawa ng okay pa naman at pahirapan po yung hanapin dito sa amin. Sunod nga po dyan yung pinaka-ehe po na pinagkakabitan naman po ng ating gulong, ang ating pong tinanggal. At pupukpukin din po natin dun sa kabilang side para mapalabas po natin yung ating pinaka-oil seal. At may bearing po sa likod na yan para mapalitan na rin. At isa po yan sa pinaka-bearing na may tama. Yan po ang dahilan kung bakit napakaingay kanina kapag ating iniikot po yung panglikod po nating gulong. Tiyaga lamang po at dahan-dahan pong pagpukpok, mga kagalaw. Matatanggal din po yan. Kapag kayo naman ay merong heating torch, yung iba po niyan yung pinakaginagawa, tinatanggal muna yung oil seal. Tapos pinipreheat po nila para mas mabilis. Pero kapag wala, pwede naman po itong ating ginagawa, puntuhan lamang po yan, dahan-dahan lamang po. At ayun, tanggal na nga po. Ang gagawin na lang po natin ay bibilhin natin itong mga pamalit natin na oil seal. At syempre bearing po. At lilinisin na lang natin yung pinaka-portion na yan na naiwan sa ating transmission. Sa portion nga po na to, inyong mapapansin, may isang bearing po akong iniwan dyan. At hindi ko na po papalitan dahil maayos pa naman. At pahirapan na rin magtanggal gamit lamang po ang kandila. Ayan, konting linis lang. Kailangan lang po nating lihain ng pino yung mga portion po na may kalawang. At dito naman po sa pagbabalik naman ng mga bearing na ating tinanggal at ating papalitan, kung inyo pong mapapansin bago ko po ipinwesto,
Pinagtatanggal ko po yung mga seal, kasi mga sealed bearing po yung ating nabili. Gawa na kapag hindi po natin tinanggal yung pinakatakip na yon ng ating mga bearing, mas maiksi po yung kanilang magiging buhay sa loob ng ating transmission, gawa ng hindi po sila madidepensahan ng atin pong gear oil na ilalagay po dyan. Sa pagbabalik ganun pa rin po, tiyaga lang po, puntuhan lang po na palo, pasasaan ba't may pepwesto din po natin ng maayos yung atin pong mga bearing, mga kagalawan. At kapag naipwesto na nga po natin na maayos yung ating mga bearing, ay sunod po nating ipasok at ayusin po yung ehe na yan. At huwag po nating kaligtaan na ibalik po sa kanyang pwesto yung pinaka circlip po, mga kagalawan. At syempre isunod natin yung oil seal. At syempre isa rin sa pinaka-importante, huwag po natin kalimutan na ibalik po yung pinaka bolt po na yan, lock po ng ating bearing, para hindi po iluwa yung bearing natin sa loob ng ating transmission. Sa portion naman po na ito ay atin nang ibinabalik yung pinaka bearing na humahawak po sa ehe ng panlikod nating gulong, at medyo madugudugong pukpukan po yan sa portion na ito. Tsagain nyo lamang po, mga kagalawan. Maging ako nga'y tinaga ko rin. Sa katunayan, ginabi na nga ako dyan sa pukpukan, kasi ba naman sa kalagitnaan nautusan pa akong maglaban ng plato at maghugas ng pinggan. At pag nailapat na nga po ng maayos yung bearing, ipwesto po natin ang ehe, at ang oil seal po ay ilagay po natin ng dahan-dahan. At ayan nga po, ibalik na natin yung isang gear dyan. Pero syempre wag nating kaligtaan, may dalawang pin po dito magkabilaan. Pinaka-guide po yan, baka po makalimutan yung ibalik. Balik nyo lang po, mga kagalawan. Sunod po nating ipwesto yung malapad na washer po na yan. Saka po natin ipasok yung gear na malaki na to. Ayan, ganyan lamang po yung pwestuhan yan. Pag ilapat na po natin ng maayos, dito nyo naman po ipipwesto yung dalawang mas maliit na washer. Una po yung makapal, isunod nyo po yung manipis, bago nyo po tuluyang isara po yung ating transmission. At kung inyo nga pong mapapansin, hindi ko na po ginalaw at pinalitan yung ating pinaka-gasket. Yung kulay green po na yan, iniwasan ko lamang pong mapunit. Iwas gastos din po. At eto po, pag nailapat ko na po ito ng maayos, ibabalik lamang po natin yung ating pinaka mga allen screws. At tapos na po tayo dyan, mga kagalawan. Hangad ko na itong video na akin muling ibinahagi sa inyo ay kapulutan nyo po ng aral at inspirasyon. Maraming salamat po sa patuloy na pagtutok sa ating mga video. Maraming salamat, mga kagalawan, at patuloy ko pong hangad na patnubayan po kayo ng Panginoon sa lahat po ng inyong ginagawa. Hanggang sa muli po, paalam po muna sa ngayon.